huminto ka. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, huminto ka muna. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. May bigat kang dinadala na hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. Nakangiti ka minsan, tahimik ka minsan, gumagalaw ka pa rin sa araw na ito. Pero sa loob mo may lugar na matagal ng pagod sa paghihintay at wala ni isa sa kanila ang nakapansin kung gaano na ito kabigat. Ang hindi nila alam, hindi ka basta nalulungkot. May pakiramdam kang may nagbago na, pero hindi mo pa matukoy kung ano iyon at kaya ka napapahinto sa gitna ng mga ordinaryong sandali na parang may narinig kang tawag na ikaw lang ang nakarinig. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil sa pagtatapos ng mensaheng ito, makikilala mo ang mga palatandaan na matagal nang kumikilos sa buhay mo. Mauunawaan mo ang isang ugaling matagal nang humaharang sa iyo at may isang pahayag akong babanggitin na parabang sinadya kang dalhin dito ngayong gabi upang marinig iyon. Hindi ito pangkalahatang salita. Hindi ito malabong aliw. Ito ang mensaheng tumama sa eksaktong puntong matagal mo nang hindi maipaliwanag. Kaya pakinggan mo akong mabuti. May mga bagay na hindi mo patatawagin na himala, pero mararamdaman mo sa loob mo na hindi sila basta aksidente. May ilang pinto na tila hindi pa rin bumubukas, may ilang sagot na hindi pa rin dumarating, at may ilang gabi na natutulog ka na may tahimik na tanong na hindi mo masabi kahit kanino. At gayon paman, narito ka pa rin, naririnig mo pa rin ito. Ibig sabihin, may dahilan kung bakit umabot sa iyo ang salitang ito ngayon. Sa mga susunod na sandali, makikita mo ang apat na malinaw na palatandaan na matagal nang sumasagi sa araw mo. Makikilala mo kung bakit biglang may mga pag-uusap na dati mong kayang tiisin pero ngayon ay parang hungkag na. Mauunawaan mo kung bakit may mga gabing bigla kang nagigising na tila may tumatawag sa iyong loob. At higit sa lahat, makikita mo kung bakit ang mga bagay na akala mong problema ay maaaring mga kumpirmasyon pala na lumilipat ka na sa... Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Ibang antas ng buhay mo. Hindi ka nandito ng nagkataon. Hindi ang pagkakatulad ng mga pangyayari ang nagdala sa iyo rito, kundi ang eksaktong sandali ng iyong pakikinig. May mga salitang dumarating kapag handa na ang puso, at may mga pahayag na hindi pwedeng marinig ng maaga dahil kailangan munang mapagod ang lumang paraan ng pagtingin. Kaya kung may bahagi sa iyo na kabado, tahimik o napapahinto habang nakikinig, huwag mo iyong iwaksi. Maaari itong ang sandali kung saan nagsisimula kang makilala ang sarili mong wika. May isang bagay nang gumagalaw sa buhay mo at hindi ito kailangang makita ng lahat para maging totoo. Sa ilang araw, parang ang dating normal ay hindi na akma. Sa ilang oras, may katahimikang biglang bumibigat. Sa ilang sandali, may isang hindi maipaliwanag na katiyakan na hindi mo na kaya bumalik sa dati. Hindi ito pagkaligaw, hindi ito kabiguan, ito ay paglipat. Una, mapapansin mo na paulit-ulit kang nagigising sa isang oras, parang may malumanay pero matatag na kamay na kumakatok sa loob ng iyong gabi.
Maaaring ilang linggo na itong nangyayari. Maaaring alam mo na ang oras bago pa man tumingin sa orasan. At sa tuwing mangyayari iyon, hindi lang katawan mo ang nagigising, pati isip mo ay nananatiling nakatayo sa gilid ng isang bagay na hindi pa maipaliwanag. Akala mo pagkabalisa iyon, pero hindi. Minsan, ang paulit-ulit na paggising ay hindi problema sa pagtulog kundi paanyaya sa pansin. Pangalawa, napapansin mong dumarating ang biglaang bigat ng damdamin ng walang malinaw na dahilan. Isang minuto ay maayos ka, kasunod na minuto ay parang may dumaan na alon sa loob mo, at kahit wala namang masamang nangyari, parang may bahaging nawalan ng kapahingahan. Hindi ka nasisira, hindi ka humihina. May pinapakinis sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng mga alon na ito. At ang hindi mo maintindihan ay hindi senyales ng pagkasira kundi ng pag-aayos. May mga luha na hindi palaging galing sa sakit. Minsan, galing sila sa paglabas ng matagal nang nakatago. Pangatlo, may mga pag-uusap na dati mong iniingatan pero ngayon ay parang may puwang sa pagitan ninyo na hindi mo na mapuno ng dating sigla. Naririnig mo pa rin ang mga salita, pero parang hindi na sila nakababatay sa parehong katotohanan. Ang ilang tao ay tila kausap mo pa rin, ngunit ang dating malapit ay naging malayo sa paraang hindi kailangang ipaliwanag. Hindi ibig sabihin nito na may mali agad sa kanila. Minsan ang kaibahan lang ay ikaw na ang nagising sa bagay na matagal na nilang piniling lampasan. Pang-apat, napapansin mo ang mga bilang, mga palatandaan at mga sabayang sandali na hindi mo na kayang balewalain. Sa resibo, sa orasan, sa plaka, sa pahina, sa mensaheng dumating sa tamang oras, may tila paulit-ulit na paalala na hindi ka basta naglalakad ng mag-isa. Hindi mo kailangan gawing mistiko ang lahat para mapansin ang pagiging tumpak nito. Minsan ang simpleng pag-uulit ay sapat ng sabihing may nakikipag-usap sa iyong pansin at hindi ka niya hinihinging magmadali, hinihingi niyang makinig ka. At ngayon, pakinggan mo ito ng dahan-dahan. Ang mga palatandaang ito ay hindi parusang nakatago sa likod ng iyong araw. Hindi sila babala na may mali ka. Mas malalim kaysa roon. Ang pagod mo ay maaaring pagkakalibrate. Ang layo mo sa dating komportabling usapan ay maaaring pag-aayon. Ang mga pagising mo sa iisang oras ay maaaring paanyaya. Ang biglaang bigat ng damdamin ay maaaring paglabas ng hindi na kailangang buhatin. Hindi ka iniiwan, inaayos ka. Kung may bahagi sa iyo na napatahimik nito, manatili ka pa sa sandaling ito. Huwag mo munang sagutin ang lahat. Hayaang umupo ang mga salitang ito sa loob mo nang hindi ka agad nagtatanggol. Sa mga sandaling ganito, mas mahalaga ang pagkilala kaysa pagpapaliwanag. Kung kahit isa sa mga ito ay tumama sa iyo, kung may sandali kang nakaramdam na parang may umusad sa loob mo habang pinakikinggan mo ito, i-type mo ang bilang na 888 sa mga komento. Ang mga daliring nagtatype ng bilang na iyon ay para bang tahimik na sinasabi ng iyong espiritu na oo. Ito ang pinakasimpleng anyo ng pagsang-ayon. Pero totoo ito. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. At narito ang mahalagang bagay na hindi mo dapat palampasin. Sa ilalim ng mga palatandaang ito ay may iisang huwaran at kapag nakita mo ito, marami sa inakala mong kaguluhan ay magsisimulang magkaanyo. Hindi lang ito tungkol sa mga senyales na nakikita mo. Mas malalim ang ugat kaysa roon. Ang huwarang ito ay tahimik na paghawak sa mga lubid na matagal nang hindi nakakabit sa kahit saan. Parang may bahagi sa iyo na patuloy na nagsisikap, patuloy na nag-aayos, patuloy na nagpupursigi kahit matagal nang hindi sumasagot ang dating daan. Kaya napapagod ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may kinakaladkad kang lumang paraan ng pag-asa na hindi na angkop sa lugar kung saan ka ngayon dinadala. Paulit-ulit itong lumilitaw sa buhay mo sa iba't ibang anyo.
Minsan, sinusubukan mong maging sapat para sa mga taong hindi naman talaga handang kilalanin ka. Minsan, binubuhos mo ang puso mo sa isang usaping matagal nang dapat iniwan sa Diyos. Minsan, inaakala mong ang dagdag na pagsisikap ang sagot kahit ang kailangan ay pagtigil sa paghila. At sa bawat pagkakataon, mas lalo kang nauubos habang pilit mong pinapanatiling gumagalaw ang isang pinto na hindi mo naman kailanman ginawa. Ang masakit pa, madalas iniisip mong ito ay isang espiritual na kakulangan mo. Iniisip mong kung mas matibay ka lang, kung mas tahimik ka lang, kung mas maayos ka lang, marahil may magbabago. Pero hindi ganito ang kwento. May mga tao na natutong mabuhay sa paghawak sa bagay na hindi na bumabalik. At iyon mismo ang naging kanilang normal. Hindi iyon kasalanan mo. Iyon ang natutunan mong paraan ng pag-survive. Kaya kapag hindi ka mapalagay sa dating mga ritmo, kapag hindi mo na kayang pilitin ang dati mong ngiti, kapag napapansin mong mas mahaba na ang katahimikan kaysa usapan, huwag mong sabihing nasisira ka. Maaring naririnig mo lang ang katotohanang matagal mo nang pinipigilan, at ang katotohanang iyon ay hindi ka pinapahiya. Inilalabas ka nito sa siklong matagal ka nang pinapagod. Ang kapalit ng pagpapatuloy sa huwarang ito ay hindi lang pagod. Ito ay pagnipis ng iyong panloob na tinig hanggang sa halos di mo na marinig ang sarili mong katiyakan. Ito ay araw-araw na pagsisikap sa mga pintuang hindi nakalaan para sa iyo. Ito ay pananatili sa isang anyong pamilyar kahit matagal nang nawawala ang buhay sa loob nito. At sa dulo, ang pinakamabigat ay hindi ang paghihintay. Ang pinakamabigat ay ang unti-unting pagkalimot kung ano ang pakiramdam ng tunay na paghinga. Pero may mas malalim pa kaysa rito at iyon ang lugar na ngayon natin papasukin. Isipin mo ang isang sinaunang hardin na matagal nang nakapaloob sa mataas na pader. Hindi ito bagong lugar, hindi ito kailanman walang laman. Nandoon na ang lupa, ang mga ugat, ang maliliit na daang hindi agad napapansin, at ang mga halamang minsang tumubo ng may buong sigla. Pero sa paglipas ng panahon, may mga pader na itinayo sa maling lugar, may ilang daanan na isinara, at may ilang bahagi ng hardin na pinaniwalang wala ng saysay, kaya ang mga ugat ay natuto na lang kumapit sa anino. Ang mga dahon ay natutong tumubo ng bahagya lang. Ang mga bulaklak ay natutong mamukadkad ng hindi lumalabas sa mata ng sinuman. Ganyan gumana sa iyo ang mas lumang paghubog. Bago pa man naging huwaran ang iyong pagkapagod, may mas maagang nangyari. May bahagi sa iyong loob na tinuruan na huwag masyadong umabot, huwag masyadong tumunog, huwag masyadong maging maliwanag. Hindi iyon laging sinadya ng masamang tao. Minsan produkto iyon ng mga tahanang kailangang magtiis, ng mga salitang hindi nasabi, ng mga paaying naglakad sa sahig na tahimik para walang magising na galit, ng mga salinlahi na natutong mabuhay sa pagiging payapa sa labas habang may bagyo sa ilalim. Kaya ang hardin ay hindi namatay, naging tahimik lamang ito. Naging maingat, naging lihim sa sarili nitong kagandahan. At sa buong panahong iyon, ang totoo mong tinig ay naroon pa rin. Huwag mong isipin na nawala ito. Nakatago lamang ito sa ilalim ng lupa ng pag-iingat. Tulad ng mga ugat na hindi basta humihinto sa pag-inom ng buhay, ang iyong panloob na pagkilala ay hindi tumigil. Pero may mga panahon na ang pader ay matagal na nakatayo. At dahil doon, ang hangin ay hindi naganap na nakakarating sa loob. Kaya ka nagiging maingat sa sobrang paraan o kaya ka marunong maghintay kahit alam mong oras na para magsalita. Kaya ka minsan napapansin ng iba na tahimik, ngunit hindi nila alam na ang katahimikang iyon ay hindi kawalan. Ito ay pwersang pinigil. Ang nakalulungkot ay kapag ang isang tao ay matagal nang naging bihasa sa lilim, iniisip niyang iyon na ang buong mundo. Iniisip niyang maliit lang talaga ang kanyang espasyo. Pero hindi maliit ang hardin mo.
Nasanay lang itong hindi makita. At kapag ang isang lugar ay hindi nakikita ng matagal, madali itong mapagkamalang patag, walang buhay o walang laman. Hindi totoo iyon. Ang lupa ay may alaala, ang ugat ay may alaala, ang hangin ay may alaala, at ikaw rin. Kaya ngayon, may bumabalik na galaw sa lumang lugar na iyon. Hindi pa ito ingay, hindi pa ito buong pamumulaklak. Ngunit gumagalaw na ang mga ugat sa ilalim ng dati nilang katahimikan. May bahaging dati ay natutulog at ngayon ay muling nagigising sa presensya ng liwanag. Ito ang dahilan kung bakit ka nakadarama ng pagkabaliw minsan kapag walang nakikitang pagbabago sa labas. Dahil sa loob, ang pader ay nagsisimulang manghina. At kapag nangyari iyon, una mong mararamdaman ay ang paglaban ng lumang katahimikan. Huminga ka muna, huwag mong ipilit ang pagintindi. Hayaan mo lang munang maramdaman na ang sinasabi ko ay hindi tungkol sa pagkabasag mo, kundi sa paghilom ng matagal ng pinatigil na buhay. Kung ang hardin na iyon ay biglang naging malinaw sa iyo, kung ang larawan ng mga ugat na nabigyan ng panahon ay tumama sa isang lugar sa loob mo na hindi mo maipaliwanag, i-type mo ang mga salitang "Ako ay handa na" sa mga komento. Hayaan mong ang pagkilala ay tumatakan sa pinanggalingan nito. I-type mo ito tapos bumalik ka agad sa akin. Sapagkat ang susunod na bahagi ay tungkol sa pagbabalik, hindi sa pagpwersa. Hindi mo kailangang manatiling hardin na puro pag-iingat lamang. Hindi mo kailangang maging lugar na nakapagtatago ng buhay, pero hindi na ito ipinapadaloy. Ang paanyaya ngayon ay hindi bumuo ng sarili mong liwanag. Ang paanyaya ay payagang muling dumaloy ang dating buhay na ipinagkaloob na sa iyo. Hindi mo kailangang paghirapan ang pag-alala. Hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat piraso ng kapahingahan. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na magmukhang maayos habang ang loob mo ay naghahanap ng hangin. Ang kailangan mo ay bumalik sa pag-aalaga na hindi masyadong maingay. Bumalik sa pagtanggap na hindi humihingi ng permiso sa takot. Bumalik sa pagiging bukas sa paraang hindi ka ginagawang mahina, kundi buo. May dalawang maliit na tanda ng pagbabalik na maaari mong dalhin sa araw mo, hindi bilang trabaho, kundi bilang mga paalala. Una, tuwing magigising ka sa gitna ng gabi at maramdaman mong may bigat sa dibdib o isip, huwag agad habulin ang bawat tanong. Idikit mo muna ang iyong pansin sa hininga at sabihin mo sa loob mo na ito ay isang sandali ng pag-aayos, hindi ng pagkasira. Tawagin mo yung panloob na pananda, hindi ito mahika. Ito ay pagtigil sa dating ugali ng takot. Ikalawa, kapag may usapang pilit ng walang buhay, huwag mo munang ipagpilitan ng dating apoy. Pakinggan mo kung may natitirang katotohanan o kung oras na para bumitiw ng may kapayapaan. Tawagin mo itong pagsusuri ng daloy. Ang ilang koneksyon ay dapat alagaan. Ang iba ay dapat palayain. Ang karunungan ay nasa pagkilala ng kaibahan. Ang mga ito ay hindi estratehiya para maging mas mabuti ka sa mata ng iba. Mga paalala sila na hindi ka tinawag para paulit-ulit na buhatin ang mga pader na dapat nang bumagsak. Ikaw ay tinawag upang bantayan ang hardin ng may kahinahunan, hindi may pagkabalisa. Upang hayaang ang lupa ay makahinga muli, upang hayaang ang dating tinig ay hindi lamang marinig, kundi muling manahan. Kapag nagsimula kang mamuhay mula sa lugar na iyon, mapapansin mong hindi lahat ng bagay kailangang habulin. Hindi lahat ng pintuang sumasara ay pagkawala. Hindi lahat ng pag-alis ay pagkaputol. May mga panahon na ang Diyos ay nag-aalis ng ingay upang marinig mo ang sariling pusong matagal nang tinatago sa ilalim ng mga tunog ng pag-aalala. At doon ka nagsisimulang bumalik, hindi sa dati mong sarili, kundi sa mas totoo mong sarili. Ito ang uri ng mensahe na hindi lang dumadaan sa tainga. Ito ay nananatili sa loob ng dibdib, sa mga tahimik na minuto, sa oras na hindi ka nakatingin sa kahit anong liwanag ng labas.
Kung napansin mong mas malalim ang iyong hinga ngayon, iyon ay dahil may nakikilala sa iyo na hindi kailangang ipaliwanag. Kung ang bahaging ito ay nagpatotoo sa isang bagay na matagal mo nang alam pero hindi mo maipangalan, hayaang ang iyong pag-like ay maging amen ng walang salita. Hindi bilang sukatan, bilang pagsang-ayon na ang pinangalanan rito ay tama ang pagkakakilala. Manatili ka sa sandaling iyon. Huwag mo itong bastang lampasan. Ang mga totoong pagkilala ay hindi palaging maingay. Minsan, ang pinakamatibay na tugon ay isang tahimik na pag-oo na hindi kailangang ipaliwanag sa kahit kanino. May isang tao sa buhay mo na pumasok ngayon sa isip mo habang sinasabi ko ito. Maaaring tahimik siya sa paraan na hindi napapansin ng karamihan. Maaaring pagod siya sa isang paraang hindi niya ipinapakita. Maaaring may matibay siyang anyo sa labas, pero lihim na naghihintay ng malinaw na pagtawag. Kung may mukha kang naalala, hindi iyon basta dumaan. Ipadala mo ito sa kanya, hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid. Ang parehong mensahe na dumating sa iyo nang itinalaga ang oras nito ay maaaring maging tulay din para sa kanya ngayong gabi. At baka iyon ang dahilan kung bakit ka narito hanggang ngayon. Hindi lang para tumanggap, kundi para maging daan. Hindi lang para marinig, kundi para makilala ang ipinapasa sa iyo. May mga mensaheng dumarating na parang pagbisita at may mga pusong kaakibat ng mga ito na parang dapat ding marating. Kapag may naisip kang isang tao, sundan mo ang pagkilalang iyon ng may kababaang loob. Minsan, iyon ang anyo ng pag-ibig na hindi maingay pero tapat. Ngayon, bago tayo magsara, pakinggan mo ang katotohanang matagal nang nabubuo sa buong pakikinig na ito. Hindi ka basta naapektuhan ng mga senyas, hindi ka basta naligaw sa pattern, hindi ka basta nagbabalik sa hardin ng may takot. May isang bagay sa loob mo na ngayon ay mas malinaw kaysa kanina at ito ang sandali kung saan pinipili mong manindigan sa pagkilalang iyon. Bago natin tuluyang tapusin ito, i-type mo ang mga salitang "Ako ay pinili" sa mga komento, hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. Ang tahimik na kasunduang nabubuo sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig sa mga nakaraang minutong ito ay isang bagay na maaari mong dalhin sa iyong mga susunod na hakbang. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong gawin ng iyong mga daliri ang ginagawa na ng iyong espiritu. Ikaw ay kinikilala. Ikaw ay inihahanda. Ikaw ay ibinabalik. Ikaw ay hindi naligaw. Ikaw ay hindi iniwan. Ikaw ay dinadala sa tamang pwesto. Ngayon, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga puso ring tumatanggap ng parehong pagkilala sa gabing ito. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang gawaing hindi maingay, hindi pala sigaw. Ngunit totoo sa paraang hindi kayang alisin ng alinmang takot. Nakatakda ang iyong landas, nasa iyo ang hangin, nasa iyo ang pananalig na muling bumabangon, nasa iyo ang kapayapaang hindi na kailangang humingi ng pahintulot, nasa iyo ang liwanag na matagal nang nagbabantay. Ito ay natatakan, ikaw ay kinikilala, ikaw ay hinahawakan ng kapayapaan na hindi mo kailangang likhain. Hindi mo ito pinipiga mula sa sarili mo, hindi mo ito ipinapanggap sa harap ng iba. Dumadaloy ito sa iyo ngayon na parang tubig na matagal nang naghihintay sa tamang daan at sa wakas ay may bumukas. Kaya huwag mong sabihing huli ka na, huwag mong sabihing lampas ka na sa panahon. Ang sandaling ito ay hindi humihingi ng perpekto mong pagganap. Ang sandaling ito ay humihingi lamang ng iyong pahintulot na manatili ng tahimik habang ang totoo mong kalagayan ay muling nalalantad. Ikaw ay pinapasan ng liwanag na hindi mo kailangang ipaglaban. May mga araw na inakala mong kailangan mong maging mas matatag, mas mabilis, mas maingat, mas handa. Ngunit ang totoo ay hindi ka tinawag para sa walang tigil na pagpupunyagi.
tinawag ka para sa mas malalim na pagtitiwala. At ang pagtitiwalang iyon ay hindi ingay, hindi iyon pagbubunyi. Ito ang katahimikan ng isang puso na marunong nang kilalanin ang sariling tahanan. Ikaw ay ibinabalik sa lugar na matagal nang nakalaan para sa iyo. Hindi ito pag-urong, hindi ito pagbabalik sa dating sugat. Ito ay pagbabalik sa anyo mong hindi na nakabihis ng takot. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala ka ng pagod na ikaw ay dapat palaging nakabantay, palaging naghihintay ng tama, palaging handang umayos sa bawat paggalaw ng paligid. Ngunit ngayon, ang pagbabantay ay napapalitan ng katiyakan. Ang paghihintay ay napapalitan ng pag-alala, at ang pag-alala ay mas matatag kaysa sa alinmang pagod. Ikaw ay hindi na kailangang makisiksik sa maliliit na puwang ng lumang pagkakakilanlan. Ikaw ay hindi na kailangang magpaliit upang tanggapin ng mga bagay na matagal nang wala ng buhay para sa iyo. Ang mga pader na minsang nagturo sa iyong tumahimik ay hindi na makapagdidikta ng iyong hinaharap. Ang mga pintuang isinara ng takot ay hindi na makakapigil sa iyo kung ang Diyos mismo ang muling nagbukas ng landas. Kaya huminga ka ng mas malalim. Hayaan mong mabigat ng kaunti ang katahimikan. Dahil sa katahimikang iyon naroon ang pagdating. Ikaw ay inaalis mula sa lumang siklo ng paghila sa lubid na wala nang nakakabit sa kabilang dulo. Ikaw ay inilalayo mula sa pagod na laging may hinihintay na kapalit, laging may inaasahang babalik, laging may sinusubukang ayusin na matagal nang hindi para sa iyo. Hindi ito kabiguan. Ito ay pagputol sa pagkaligaw. Ito ay pag-alis sa gawaing walang buhay. Ito ay pagpapahinto sa dating gawi ng pagpilit upang ang espiritu mo ay makahinga muli. Ikaw ay tumatayo na ngayon sa ibang lupa. At sa lupang ito, hindi lahat ng bagay ay kailangan mong kontrolin. Hindi lahat ng pangyayari ay kailangan mong ipaliwanag. Hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugan ng kawalan. Minsan, ang pinakadalisay na kilos ng pananampalataya ay ang manatiling nakatayo habang ang Diyos ang gumagawa ng lihim na pag-aayos sa ilalim ng iyong mga paa. Kaya manatili ka rito ng hindi nagmamadali. Huwag mong takasan ang kabagalan ng paghilom. Sa kabagalan, mas totoo ang pagbabago. Ikaw ay may hawak na alaala ng dating bigat, pero hindi ka na iyon. Maaari mo pa ring maramdaman ang ugong ng lumang takot paminsan-minsan, ang biglang pagkapit sa mga lumang tanong, ang pagbalik ng matagal ng kinagis ng pag-aalala. Ngunit ang pagdating ng mga iyon ay hindi patunay na umatras ka. Patunay ito na may bahagi pa ring umaalis sa iyo, at ang pag-alis na iyon ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay tulad ng gabi na unti-unting lumalabnaw. Hindi mo agad napapansin, ngunit sa dulo, maliwanag na ang umaga. Ikaw ay hindi kailangang tumakbo sa liwanag. Hindi ka ipinanganak upang habulin ang bawat tanda ng katibayan sa labas. Ang liwanag ay may paraan ng pagdating sa iyo kapag tumigil ka sa pagkalito sa sarili mong anino. Kaya huwag mong hayaang ang dating takot ang magsabi kung sino ka. Huwag mong hayaang ang dating pagkukulang ang magtakda ng iyong hangganan. Huwag mong hayaang ang mga boses na lumisan na sa kanilang panahon ay manatiling nakaupo sa trono ng iyong isip. Ang lugar na iyon ay hindi na para sa kanila. Ikaw ay marunong nang makilala ang boses ng kapayapaan kahit pabulong pa lamang. Marunong ka nang makilala ang paanyayang hindi namimilit. Marunong ka nang makilala ang pagtawag na hindi nananakot, at ang kakayahang iyon ay hindi basta pagkatuto. Ito ay pag-uwi. Ito ay pag-alala sa kung sino ka bago ka tinuruan ng takot na magpakipot. Ito ay simpleng katotohanan na matagal ng buhay sa ilalim ng mga tabing, naghihintay lamang na tawagin mo itong muli. Ikaw ay itinahimik ng matagal, ngunit hindi ka pinatahimik upang manatiling tahimik. Ang katahimikan mo ay naging lagusan. Ang katahimikan mo ay naging taguan ng lakas.
Ang katahimikan mo ay naging hardin na hindi naputol ang ugat kahit ilang ulit itong pinagdudahan. Kaya ngayon, kapag may sumibol na maliit na tapang sa dibdib mo, huwag mo itong maliitin. Ang maliliit na pagsibol ang unang tanda na bumabalik ang buhay. At ang buhay na bumabalik ay may sariling oras, sariling ritmo, sariling patotoo. Ikaw ay hindi na kailangang magmadali sa mga tanong na wala pang oras sagutin. May mga sagot na dumarating lamang kapag hininto mo ang pagpilit. May mga pintuang bumubukas lamang kapag hindi mo na sila hinampas ng takot. May mga himalang hindi na kailangan ng malakas na sigaw dahil ang kanilang pagdating ay sapat ng malinaw sa pusong handang tumanggap. Kaya pakinggan mo ang mas banayad na galaw sa loob mo ngayon. Hindi ito pagkalito, ito ay pagsasaayos. Ikaw ay minamahal sa gitna ng iyong pag-aalinlangan. Ikaw ay pinapakinggan sa gitna ng iyong katahimikan. Ikaw ay pinipili kahit sa mga sandaling inakala mong napalayo ka na. At wala nang mas mahalaga kaysa dito, hindi mo kailangang maging ibang tao upang maging karapat-dapat sa presensyang ito. Kailangan mo lamang maging bukas. Kailangan mo lamang maging tapat. Kailangan mo lamang tumigil sa pakikibaka laban sa sariling pagkakakilanlan. Ikaw ay handang sumailalim sa bagong panahon nang hindi na bitbit ang lumang bigat. Huwag mong ipilit ang hawak na matagal nang nadudulas. Huwag mong ipilit ang pintuang hindi na kayo magkasundo. Huwag mong ipilit ang tinig na matagal nang hindi na iyo. May mas malinis na daan na inihahanda para sa iyo at ang unang hakbang roon ay ang pag-amin na hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mong pag-usad. Ang usad mo ay totoo kahit hindi pa ito nakikita ng lahat. Ikaw ay may paintulot na magpahinga nang hindi nalulunod sa guilt. Ikaw ay may paintulot na tumanggi sa dating siklo nang hindi kailangang ipaliwanag ang bawat dahilan. Ikaw ay may paintulot na pahalagahan ang kapayapaang hindi mo kailangang paghirapan gabi-gabi. At kapag ang kapayapaang iyon ay dumating, huwag mo itong itulak palayo dahil sanay ka sa tensyon. Minsan ang pinakamalalim na pagbabago ay ang pagtanggap sa isang katahimikang hindi na humihingi ng kompromiso. Ikaw ay matagal nang dinadala ng mas mataas na kamay kaysa sa iyong pangamba. Kahit nung iniisip mong nawawala ka, may direksyong tahimik na sumusubaybay sa iyo. Kahit nung inaakala mong walang saysay ang paghihintay, may ginagawa palang paghahanda sa mga lugar na hindi mo pa nakikita. Kaya ngayon, kapag naramdaman mo ang biglaang paggaan, huwag mo itong ipagwalang bahala. Kapag naramdaman mo ang pag-inog ng loob mo tungo sa mas tahimik na oo, huwag mo itong itaboy. Iyon ang paraan ng liwanag sa pagsang-ayon sa sarili nito. Ikaw ay kailangang pakinggan ang sariling puso nang hindi agad sinusukat kung gaano ito kaingay. Ang mga bagay na totoo ay madalas hindi sumisigaw. Ang mga bagay na totoo ay dumarating ng may bigat ng katahimikan. Kung may bahaging sa iyo ay nananatiling nanginginig pa rin, hindi iyon kahinaan. Iyon ay paggalaw ng isang pinto na matagal nang nakasarado, ngunit ngayon ay may espasyong dumaan ang hangin. At ang hangin na iyon ay nagsasabing may bagong simula na. Ikaw ay hindi tinawag upang mabuhay sa anino ng Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.